May mga ospital na nagsasara dahil wala ng pasyente. At may mga ospital na nagsasara dahil ayaw nang bumalik ng mga buhay. Sa loob ng dating Clark Air Base, may isang lumang ospital na matagal nang inabandona. Basag ang mga bintana, kalawangin ang mga kama, at sa bawat pasilyo, parang may mga matang nagmamasid. Marami ang nagsasabing normal lang ang mga kakaibang tunog sa lumang gusali. Pero may isang kwento na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag. Ito ang nangyari kay Noel, isang security guard na naatasang magbantay sa lugar. Unang gabi ng kanyang duty, alas 10 pa lamang ng gabi, ay nagsimula na siyang umikot sa bawat palapag. Tahimik ang paligid. Wala siyang narinig kundi ang tunog ng sarili niyang mga hakbang. Ngunit pagsapit ng alas 12, may narinig siyang mahinang kalansing. Parang may metal tray na nahulog. Nagmula ito sa dating operating room. Lumapit siya. Binuksan ang pinto. Wala. Malinis ang sahig. Walang tray. Walang tao. Habang isinasara niya ang pinto, may narinig siyang mahinang boses. "Nurse, tulungan mo ako!" Napalingon siya. Ngunit bakante ang buong pasilyo. Inisip niya baka hangin lamang iyon. Nagpatuloy siya sa pagroronda. Pagdating niya sa ikatlong palapag, napansin niyang may ilaw na kumikislap sa dulo ng hallway. Imposible, matagal nang walang kuryente ang gusali. Dahan-dahan siyang lumapit. Abang papalapit, lumalakas ang amoy ng lumang gamot at antiseptic. Pagdating niya sa silid, bukas ang pinto. Sa loob, may isang hospital bed at may taong nakahiga. Natatakpan ng puting kumot. Lumunok si Noel. "Hello? May tao ba?" Unti-unting gumalaw ang katawan sa kama. Dahan-dahang bumangon. Ngunit hindi nito inalis ang kumot sa ulo. Tumalikod si Noel at agad na tumakbo. Habang tumatakbo siya sa pasilyo, napansin niyang hindi siya umaabante. Paulit-ulit niyang nadaraanan ang parehong sirang pinto, ang parehong sirang kisame, ang parehong wheelchair. Parang paikot-ikot lang siya. Biglang tumunog ang kanyang radyo. May boses, mahina, putol-putol. "Huwag kang lumingon." Tumigil siya, ngunit huli na. May naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Napapikit siya at dahan-dahang lumingon. May isang nurse. Nakatayo, maputla, punit ng uniforme at may duguang maskara na nakasabit sa kanyang leeg. Ngumiti ito. Pagkatapos ay itinuro ang dulo ng pasilyo. May isang batang lalaki, nakatayo. May hawak na lumang teddy bear. "Kuya," mahinang sabi ng bata. "Hanapin mo si Mama." Unti-unti itong naglakad palayo. Hindi alam ni Noel kung bakit, pero sinundan niya ito hanggang makarating sila sa dating children's ward. Huminto ang bata sa harap ng room 12. Pagbukas ni Noel ang pinto, walang bata, walang tao. Ngunit sa dingding may nakasulat gamit ang tila lumang tinta. Hindi lahat ng pasyente ay nakauwi. Biglang nagsara ang pinto. Kasunod nito, sunod-sunod na tumunog ang mga monitor. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa parang buong ospital ay nabuhay. May mga yabag, may mga sigaw, may mga doktor na tila nagmamadali, may mga umiiyak. Ngunit wala siyang nakikita, naririnig lang. Biglang tumigil ang lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa ospital. Pagkatapos, may isang boses na bumulong sa kanyang tenga. "Ikaw na ang susunod na magbabantay." Nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan si Noel sa labas ng ospital. Walang sugat, ngunit hindi na siya nagsasalita. Tuwing tinatanong siya kung ano ang nakita niya, isa lang ang isinusulat niya sa papel. "Huwag kayong papasok sa room 12." Ilang linggo ang lumipas, nagbitiw siya sa trabaho. Hindi na siya muling nagbantay sa anumang gusali. At ayon sa mga bagong gwardiya, tuwing eksaktong alas 12 ng hating gabi, may lalaking naka-uniforme ng security guard ang nakikitang umiikot sa ikatlong palapag. Tahimik lamang, may hawak na flashlight. At sa tuwing lalapitan nila, bigla itong naglalaho sa dilim. Hanggang ngayon, walang nakaalam kung sino talaga ang huling bantay ng lumang Clark Hospital. At marahil, mas mabuti nang manatili itong isang lihim.
Ako si DS Hub. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-follow at samahan mo kami sa